Sabi nila, ang kalabaw ay tahimik lang, pero may isang kalabaw na araw-araw humaharang sa daan at may dahilan pala kung bakit. Akala ng buong barangay, delikado siya, kaya gusto nila itong paalisin. Pero isang gabi, may muntik nang mamatay. At doon nila nalaman, hindi pala siya hadlang, may pinipigilan siya. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang batang babae na nagngangalang Lira, 16 na taong gulang, tahimik at laging mag-isa. Araw-araw, dumadaan siya sa gitna ng bukid. Tahimik ang paligid, pero ang puso niya hindi kailanman naging payapa. Hanggang sa isang araw, may humarang sa kanya, isang kalabaw, malaki, maitim, at hindi gumagalaw. Hindi ito umatras, hindi rin ito agresibo. Nakatingin lang, parang may gustong sabihin. Umiwas si Lira, nagpatuloy sa paglalakad, pero habang papalayo siya, pakiramdam niya, sinusundan siya ng mata nito. Kinabukasan, nandoon ulit ang kalabaw. Parehong lugar, parehong oras. Napansin na rin ito ng mga tao. Abala yan, delikado yan, dapat paalisin na yan. Pero kahit anong sigaw nila, hindi ito umaalis. Parang may binabantayan. Isang hapon, lumapit si Lira. "Bakit ka nandito?" Mahina niyang tanong. Hindi ito sumagot, pero hindi rin ito umalis. At sa hindi niya maintindihan, naramdaman niyang ligtas siya. Dahil ang totoo, hindi ligtas ang buhay ni Lira. Sa loob ng bahay, may kinakatakutan siya. Isang lalaking dapat sana'y nagpuprotekta sa kanya, pero siya ang dahilan ng kanyang takot. At tuwing gabi, nandoon ang kalabaw sa labas ng bahay, tahimik, nagmamasid. At habang lumilipas ang araw, napapansin ng lalaki ang presensya nito. Unti-unti, nagiging balisa siya. Hanggang sa isang gabi, sumabog ang lahat. Sigawan, basag, takbuhan. Tumakbo si Lira palabas, humihingal, umiiyak. At doon, nakatayo ang kalabaw sa pagitan nila. "Umalis ka!" sigaw ng lalaki. Pero hindi gumalaw ang kalabaw. Sa isang iglap, sumugod ang lalaki. At sa isang iglap din, gumalaw ang kalabaw. Tahimik ang paligid, at ang lalaking kinakatakutan niya, hindi na gumalaw. Lumapit si Lira, umiiyak. Hindi niya alam kung matatakot o magpapasalamat. At pagkatapos ng gabing iyon, umalis ang kalabaw, hindi na bumalik. Paglipas ng mga araw, may nakita si Lira, isang lumang litrato. Ang kanyang tunay na ama, isang magsasaka, may alagang kalabaw. At doon niya naintindihan kung bakit pamilyar ang tingin nito. Hindi lang siya bastay hayop, siya ang bantay, siya ang proteksyon. At sa huli, hindi siya iniwan. Tinapos lang niya ang dapat niyang gawin. Hindi doon nagtatapos ang lahat. Akala ni Lira, tapos na ang bangungot. Tahimik na ang bahay, wala na ang sigaw, wala na ang takot. Pero mas mabigat ang kapalit ng katahimikan. Gabi-gabi, nagigising siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Dahil kahit nawala ang sakit, nawala rin ang nagbabantay sa kanya. Bumalik siya sa lugar kung saan unang humarang, pero wala na. Wala na ang malakas na katawan,
Wala na ang matang tahimik na nagmamasid. Taning bakas na lang sa lupa ang naiwan. Isang matandang kapitbahay ang lumapit sa kanya. Alam mo ba, may kwento tungkol sa kalabaw na yan. Matagal na raw itong pag-aari ng kanyang ama. Pero noong namatay ang kanyang ama, may nangyaring kakaiba. Ayon sa kwento, hindi iniwan ng kalabaw ang puntod ng kanyang amo. Ilang araw itong hindi kumain, hindi gumalaw, parang may hinihintay. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang itong nawala. Walang bakas, walang katawan. Parang may tumawag dito. At doon niya naintindihan, hindi lang siya binantayan ng kalabaw. Pinadala ito. At sa gabing iyon, bumalik siya sa bukid. Tahimik, ngulit sa gitna ng dilim, may nakita siya. Isang silweta, ang kalabaw. Hindi na tulad ng dati. Hindi na laman, kundi parang aliwang ng alaala. Hindi ito lumapit, hindi na humarang. Sandali lang itong tumingin at parang sinasabing, ligtas ka na. Kinabukasan, ibang lira na ang nagising. Hindi na takot, hindi na mahina. Dahil kahit wala na ang bantay, dala na niya ang lakas nito. At kung sakaling may makita kang tahimik na hayop na tila nakatingin lang sa iyo, huwag mo agad itaboy. Baka may piniprotektahan ito at baka ikaw yun. Hindi lahat ng tahimik ay walang ginagawa. Minsan, sila ang nagbabantay kahit hindi natin nakikita. Kung may isang nilalang na tahimik kang piniprotektahan, pipiliin mo bang matakot o magpasalamat?